Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father Vic. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ng Santo Niño, ang banal na sanggol. Espesyal na kapistahan para sa ating mga Pilipino. Kung tutuusin, tayo ay binigyan ng karapatan ng Roma para magdiwang ng kapistahan na ito, sapagkat para sa mga Pilipino, mahalaga ang bata. Importante ang bata. At kung babalikan natin sa kwento ng kasaysayan ng ating bansa, ang unang-unang imahen na dinala rito para tayo ay pagpahayagan ng tungkol sa pananampalataya ay ang imahen ng Santo Niño. Di ba itong imahen na ito ng Santo Niño ang daladala ni Magellan nung siya ay nagpunta dito sa Pilipinas? Ganoon kaimportante para sa atin ang mga bata. Kaya sa halos buong bansa, ang pagdiriwang ng Santo Niño ay talaga namang halos hindi natin mapapantayan. Ilang mga probinsya, ilang mga lugar sa ating bansa ang may malaking selebrasyon ng Santo Niño. At kung hahanapin natin ano ang magandang aral na pwede nating pulutin at tularan sa kapistahang ito, maaari nating masabi na ang isa o ang una sa maaari nating tularan sa mahal na poong Senyor Santo Niño ay ang kanyang kababaang loob. Na siya, bagamat Diyos, sabi sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos, hindi niya hinayaan na siya'y manatiling kapantay ng Diyos. Hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao, nagpakababa, naging masunurin hanggang kamatayan. Ipinakita niya na sa kanyang pagpapakababa, siya'y maglilingkod. Kaya ito ang unang mahalagang pwede nating pulutin at tularan sa ating kapistahan. Kababaang loob. Hindi biro ang tularan ang ating Panginoon sa kanyang halimbawang ito. Hindi madali ang magpakababa, lalo na't alam mo mas magaling ka sa iyong pinuno. Hindi madali ang bumaba, lalo na't alam mo marami kang alam. Hindi madali ang magpakababa, lalo na't alam mo sa sarili mo, ikaw ay may katwiran, ikaw ay tama. Napakahirap magpakababa kapag nasanay tayo sa pagmamataas. Pero sa halimbawa ng ating Panginoon, ipinapakita niya ang napakagandang halimbawa ng pagpapakababa. Diyos naging tao. Sa kanyang pagpapakatao, nagpakababa. Sa kanyang pagpapakababa, naglingkod sa halip na paglingkuran. Ikalawang magandang pulutin natin sa kapistahan ngayon ay ang pagiging masunurin ng batang si Jesus. Alam niya sa kanyang sarili na siya'y Diyos, pero bilang pagsunod sa kalooban ng Ama, nung siya'y maging tao, nung siya'y maging isang ordinaryo at simpleng bata, siya'y naging masunurin sa kanyang kinilalang mga magulang na sina Jose at Maria. At iyan yung narinig natin sa ating ebanghelyo ngayon. Ang batang si Jesus, matapos na siya ay matagpuan doon sa Jerusalem, sila'y umuwi sa Nazaret. At ang batang si Jesus ay naging
masunuring anak. Ipinakita niya na bilang anak, siya'y susunod sa kung anuman ang iniutos at sa kung anuman ang kagustuhan ng kanyang mga magulang. Kaya masasabi natin na napakalaki ng tulong na naibigay ni Jose at ni Maria sa batang si Jesus upang sa kanyang murang edad tunay na maitatak sa kanyang isipan ang kahalagahan ng pagsunod. Kaya nga nung dumating ang takdang araw para simulan na niya ang kanyang misyon, malinaw kay Jesus, gagawin niya ang lahat bilang pagsunod sa kalooban, sa kagustuhan ng Ama. Wala siyang anumang gagawin para sa kanyang sarili. Hindi niya ipagpipilitan ang kanyang gusto. Malinaw kay Jesus, susundin ko ang kung ano ang kagustuhan ng Ama. Maging ang kagustuhan na yan ay ang pagkapako at pagkamatay sa krus. Tunay nga na si Jesus ay naging masunurin hanggang kamatayan sa krus. Kaya dahil doon, siya'y itinampok, itinaas ng Ama at iniluklok sa kanyang trono. At ang ikatlo na magandang puluting aral sa ating kapistahan ngayon ay ang kanyang paglilingkod. Alam niya sa kanyang sarili na siya ay Diyos at bilang Diyos, pinaglilingkuran siya ng mga anghel. Nirerespeto, iginagalang, binibigyan ng karapat-dapat na pagsamba. Pero sa kabila ng lahat ng ito, sa kanyang pagpapakababa, sa kanyang pagiging masunurin, ipinakita't itinuro niya sa atin kung ano ang ibig sabihin ng maglingkod. Naparito ako hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang aking buhay sa kaligtasan ng marami. Ipinapakita ng ating Panginoon ang napakagandang halimbawa ng paglilingkod. Kaya napakahirap tularan ang mga halimbawang ito. Nasa magandang katayuan ka na, mataas na yung posisyon mo, maganda na yung karangalan mo, maganda na yung estado mo sa buhay, bababa ka pa ba? Ikaw na tinitingala, maglilingkod ka ba? Ikaw na kinikilala't iginagalang, susunod ka ba sa mas mababa sa iyo? Kaya mga kapatid, sa kapistahang ito ng Santo Niño, hingin natin sa Kanya ang biyaya na tunay nating matularan ang Kanyang halimbawa ng pagpapakababa, pagiging masunurin sa kagustuhan ng Ama at ng tunay na paglilingkod. Amen.